Last week, doon sa previous natin na Forex Weekly Outlook, sinabi ko doon sa video na sana wag nang umakyat si Euro USD at saka si JBP USD kasi meron ako mga pending orders. Ang nangyari, pagdating ng Monday, umakyat. Hindi lang basta umakyat, muntik nang mabutas yung taas ng screen ng laptop ko. Pero it's normal kasi as long as master mo naman yung strategy mo, yung mga ganyang losses or mga mali yung setup mo, pwede mo gamitin yan as your advantage. Hello mga ka-trade, another week, another session. Welcome po ulit sa panibagong series ng ating Forex Weekly Outlook. Sa video na to, pag-usapan ulit natin kung ano yung magiging takbo ng market simula bukas. Kaya kung ready ka na, let's go! Tara, andito ulit tayo sa ating economic calendar. So sa mga bago pa lang dito sa channel, may dalawa pong economic calendar or website na pwede natin gamitin. Yung isa, myfxbook.com at yung isa, yung forexfactory.com. So kung tingin mo alin yung mas madali basahin, stick ka doon. Right? So Monday, during Asian session, so mayroon ditong high impact news, New Zealand. Itong mga currency pairs against New Zealand dollar. So 6:45 a.m. So start yan sa Australia at saka sa Tokyo. Sa Japan kasi ahead sila ng 1 hour. Alright, pagdating dito sa London at New York, wala. Tuesday, during Asian ulit. So 9:30 a.m. against Australian dollar. Mga currency pairs against Australian dollar, alam natin na for sure merong impact yan. And then London, meron dito 4 p.m. ito, Euro. And New York session, itong mga naka-red guys. So ito yung mga time at saka date. Wednesday, right? During Asian session, ito, puro Australian dollar. So, possible na, ewan ko lang, baka biglang mag-retrace back yung pababa or mas lumakas pa lalo. So, tignan natin, lalo na may CPI, oh, sunod-sunod. Okay, London, wala. New York session. Ito, madami, oh. So, actually guys, ito guys, para sa mga karagdagang details pa ng mga news na to, i-click nyo lang po itong mga links na yan, yung details na yan para mabasa nyo sa loob. Ako, ang binabasihan ko lang, basta pula, expect natin na may malaking volatile yan sa market. Thursday, Asian session. Ito, mayroon dito 8 a.m. So, US dollar. London session, wala. New York, ito, puro naka-red. And then, last day, next week, Friday, Asian session, 7:30, wala. Ito pala, may US dollar na naman, oh. Alright, so, 1 p.m., meron ditong high impact news sa Japanese yen. London, mamalat yung lalamunan ko. Euro, ito, 2:45 p.m. And ito, sunod-sunod, 3 p.m. And Swiss franc, 3 p.m. Euro, 3:55. At 8:30 during New York session. So guys, yun yung mga nakaschedule natin ng mga news this week. Alright? So check natin po yan. Tara, punta tayo ngayon kay DXY. So sa daily time frame, kung mapapansin nyo, ang overall bias natin dito is ang aking toolbar. Ayan. Ito, bullish. So dito, nagkaroon ng demand, binalikan niya. Right? And then, ito, tingnan nyo guys, oh, nagkaroon ng demand, nagkaroon ng break of structure, nagkaroon ng break of structure. Itong area na to, hindi pa niya na mitigate. So last time, in-expect natin na i-respect sana to. So may mga entries ako dito na natalo. So in-expect natin dito din na babalik, which is bumalik siya. At in-expect din natin na i-respect niya tong demand na to. Pero, isa rin sa analysis ko na ito kasi yung POI number 1 natin at POI number 2. So, possible na i-mitigate nito. Ito, mag-aabang tayo dyan ng magandang entry confirmation for long position. So, if ever na hindi niya ba-break to, itong swing low na to, which is protected, itong move na to, if ever na hindi niya i-liquidate to, so ibig sabihin, yung nag-create ng move na to, possible ito rin yung company na yun or yung whales na yun. So, next week,
or the following week, mag-abang tayo dito ng magandang long position. So, yan yung analysis natin dito kay DXY. So, if ever na lumipad si DXY, possible na yung mga currency pairs against US dollar pababa. Alright? Punta tayo ngayon kay gold. So, kay gold, ayan, meron pa tayo ditong cheat sheet. Right? Ito yung mga napakagandang diniscuss natin for the past few weeks na pansinin mo guys, tips to So, isa sa mga reasons, paano mo malalaman na posible na magbago ng trend yung market. So, kung makikita mo, bearish, and pagdating sa baba, nagkakaroon ng accumulation. So, pag sinabing accumulation guys, ito yung mga common na strategy. Actually, yung mga liquidity providers naman natin talaga is wala naman talaga silang strategy na ginagamit. Kumbaga, dahil lang sa nakikreate nilang pattern, natawag na ngayon ng mga traders na yung strategy na ginagamit ng mga big corporations or whales or yung mga hedge funds na yan, yung mga large investors is AMD. So, accumulation, manipulation, and then distribution. So, isa sa mga analysis natin dito kay gold, na-expect ko rin last week na balikan niya itong demand, which is hindi. So, if ever na i-respect yung DXY na yon, biglang lumipad, so possible si gold bababa yan dito. So, habang pababa, maghanap tayo dyan ng mga sell setup para i-mitigate itong demand na to. And meron pa ditong fair value gap. So, yan yung analysis natin guys dito kay gold. So, possible na bumaba yan dito. And pag bumaba, abang tayo dyan ng long position. Nakikita ko na ito na yung possible move ni gold na posibleng dumiretso na ulit siya lumipad at ma-break niya tong mga swing high na to, swing high, at saka yung pinaka all-time high last January 29, 5.6. Possible na ma-break niya to. So, possible within this year or early next year. Tignan natin. As long as may binibigay siya mga additional confirmations, doon lang tayo sasabay. Okay? So, sa ngayon, wala pa tayong magandang clear confirmation kung magre-retrace back na ba siya dito sa demand. Alright? So, yan yung analysis natin guys dito kay gold. Next naman, Bitcoin. Ito, actually, na-overlook ko yung setup na to. Hinayang talaga ako. Pero ganun talaga, hindi natin control yung market. Kasi dito, in-expect ko na lilipad si Bitcoin sa area na to kasi dito sa higher time frame, may mga malalaking fair value gap dito. Itong supply, hindi pa na-mitigate. Ito. So, kumbaga, isa sa mga confluence natin yan. And then, nangyari, nagkaroon dito ng accumulation. Pagdating dito, na-overlook ko yung setup. Meron kasi akong one-on-one mentorship noon, tapos hindi ko na nakita ng maganda to. So, dito sa area na to, nakapag-entry ako ng buy. Pero nung bumalik, na-overlook ko yung setup, ang iniisip ko, bababa siya. Pero, nung nakita ko na nung naka-entry na ako dito ng sell, tapos, nung nire-check ko, nakita ko yung confirmation, huli na. Alam kong lilipad talaga siya, which is lumipad, grabe. Muntik ng matusok yung taas ng screen ko. Alright, so sa ngayon, kapag ganito kasi yung move ng market guys, na sobrang volatile, sobrang taas, hindi natin sinasabayan yan. So naghanap lang tayo ng mga other opportunities sa ibang currency pair. So far, daily, so sobrang daming fair value gap na pwede niyang balikan. Yan o. Ito pa. Then, ito pa yung pinaka-demand ko saan siya nag-start. So, ito yung order block. Ayan. So, tignan natin kung i-respect niya ni DXY yung demand na yon. So, maghanap tayo dito ng sell position para i-mitigate itong demand na to. So, kumbaga kukupit lang tayo dyan ng mga 1:2, 1:3 na mga setup. So, yan yung analysis natin dito kay Bitcoin. Punta naman tayo ngayon kay Euro USD. So, ito guys, in-expect ko na itong supply zone na to, possible na malakas yung instinct ko na i-respect niya to. Actually, dito, in-expect ko rin na i-respect niya, which is medyo hilaw. May liquidity kasi dito. Di ba, diniscuss ko yan sa previous natin na video na mayroong liquidity dito na posible niya pang i-liquidate. And eto, nakikita ko na if ever na i-respect ni DXY yung demand na yon doon kanina,
possible na mag-waterfall bigla dito si Euro USD. So, tignan natin kung magbibigay siya dito ng magandang confirmation para sa sell position. So far, palipad yung market. Ito, yan. So, siguro bababa pa yan ng konti dito sa fair value gap na to bago yan umakyat. Alright? So, actually guys, yung strategy kasi na ginagamit natin SMC, pero yung mga terms na ginagamit ko pang ICT. So, yung SMC, pag sinabi nating fair value gap, imbalance dapat yung ginagamit natin. Pero dahil parang along the way, hindi ko na iniintindi yung mga terms, dahil nakasanayan ko na yung mga, parang alam mo yun, simple lang siya basahin at medyo magandang dating. Kaya ginagamit ko ngayon, SMC, fair value gap instead na imbalance, market structure shift instead na choke, which is okay lang naman. So, ito guys yung analysis natin kay Euro USD. Antay tayo dito ng sell confirmation. So, punta naman tayo ngayon kay JBP USD. In-expect ko na babalikan niya to. Alright. Yan. Ito, liquidity din to. Kung nakita nyo kanina, di ba, sa may Euro USD, halos pareho lang. So, yan. So dito, habang inaantay natin yung market na paakyat dito, pwede tayo mag-abang niya ng mga long position. Kumbaga kukupit lang tayo ng mga pating-tingi hanggang makarating dito. At pag nakarating siya dyan, syempre dyan na tayo mag-aabang ng magandang setup. So kailangan be patient lang. Pag nagbigay siya ng solid na confirmation, saka pa lang tayo papasok sa market. So ito yan, analysis natin. Paakyat siya dun sa supply. Diniscuss ko rin to sa previous natin na Forex Weekly Outlook. Kaya kung mapapansin mo, may mga nakapending ako dito ng mga zones. Alright? Supply, demand, na posible niyang balikan. Which is nangyari. So, yan yung analysis natin dito kay JBP USD. Antay natin umakyat. Habang umakyat, syempre sa mga lower time frame, 4 hour, 1 hour, meron yung mga setup. Pagdating dito, abang tayo dyan ng waterfall. Yan. Ito yung mga liquidity na pwede natin i-target. Next, punta naman tayo kay Australian dollar against US dollar. So, ito guys, diniscuss natin sa previous natin na posibleng i-respect din talaga to nandito pala yung presyo nun ni Australian dollar itong demand, which is ni-respect nga niya. Kung titingnan natin yung higher time frame, itong daily, overall bias is bullish. Yun o. So, nangyari, nagkaroon ng displacement, bumalik, tapos nagkaroon ng confirmation. Dito, nakasabay ata tayo dito sa entry. Pero mga tingi-tingi lang. Then, expect ko rin sana dito sa area na to, bababa. Pero ang nangyari, umakyat. So, ito yung pinaka-POI natin. Alright, POI natin. Ito, POI number 1, POI number 2, 1 and 2. So, if ever na i-respect niya to, mag-abang tayo dyan ng sell position. And then, if ever hindi naman, tuloy-tuloy yan, posibleng akyatin niya pa tong demand na to. Ay, itong supply na to. Okay, so sa ngayon, abang lang tayo. Guys, kapag mayroon ka ng strategy, i-refine mo lang ng mabuti. And then, syempre, kapag na-refine mo yan, based dun sa rules mo, dyan napapasok yung tinatawag nating sniper entry. Ibig sabihin ng sniper, ang sniper, di ba, pa isa-isa lang tumira. Mag-aantay ng ilang oras, ilang araw hanggang maging clear yung subject. Kapag clear, saka pala siya babaril. Ganun din dito. Kasi kung pasok ka lang ng pasok dito, mahirapan ka. Not unless malaki yung portfolio mo or yung capital mo. At tipong pag nag-drawdown ka na malaki, kaya mo mag-inject, kaya mong ilaban, tapos habang nagpa-profit, kinukupit-kupit mo lang or kinuklose mo, di ba? So, nasa sayo naman yan. Basta, execute natin yung trade natin with patience, discipline, follow natin yung rules, at saka yung risk management. So guys, yan yung mga analysis natin this week dito kay gold, bitcoin at sa mga forex pairs na tinitrade natin. Sana may makuha kang idea na makakatulong sa analysis ng strategy mo. So kung bago ka pa lang dito sa channel, huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click nyo na rin po yung notification bell na yan para updated po kayo sa mga upcoming videos na in-upload natin dito sa channel natin. Katulad ng video na to. So yan lang for now at kita-kits ulit tayo sa next na video. See you!